Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang tanghali Pilipinas at magandang araw din sa ating mga Novo Ecijano at sa lahat nga po ng mga manonood natin dito sa loob at labas ng ating bansa. At syempre, ako pa rin po ang inyong kaibigan, Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Novo P. Piccio. At ngayong araw nga, nakakasama pa rin po natin si Jovi. Tanghali sa'yo, Jovi. Yes, isa magandang tanghali sa iyo, Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Jovelyn Astrero, ang inyong makakasama ngayong araw. Ito pong programa ay mas lalo po natin ginagawang interesante ang pagkahatid ng impormasyon at mga balita kasama po ang buong puwersa ng himpilan ng TV48 tuwing mga araw ng Miyerkules at Biyernes alas 12 ng tanghali. At bago nga tayo tungkol sa balitang unang sigaw, bukas na po ang Valentine's Day. Panahon na naman ng mga bulaklak, tsokolate, di ba, Jovi? At mga sweet na sorpresa. Pero bukod sa usual na regalo, naisip mo na ba kung ano pa talaga ang ideal gift ngayong Valentine's Day? Mas mahalaga nga ba ang mamahaling regalo o kung mas espesyal pa rin ang may effort at personal na kapitan? Para mas malaman natin ang saloobin ng ating mga kababayan, tinanong natin sila, ano nga ba ang ideal gift para sa kanila ngayong araw ng mga puso? Alamin natin sa pulso ng bayan dito lamang sa ating segment na Kalye Survey. Boses ng mamamayan. Gusto ko sana yung bilang estudyante. Iba't ibang opinyon ng taong bayan. Ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey. Sapatos po. Gusto ko po magkasapatos para po may pang dagdag po ang forma, ganun. Para po may susot-suotin ako kahit papaano sa pag-alis-alis po namin. Siguro po ang ideal ko po yung pagmamahal ko sa kanila. Kasi po, yun lang po yung tanging may bibigay ko na valuable and priceless po. Tapos sa pamamagitan po nun, pwede ko pong maipakita kung gaano ko nga po sila kamahal, tapos kung paano ko sila pinahalagahan, yun po. For me po, sentimental po sa akin yung mga customized gifts kasi it symbolizes love and affection towards the other person. So, syempre po, yan, kinostomize. So, may effort po na involved with that gift. Flowers po para ibigay. I think because common po siya sa Valentine's, tapos tradition na po magbigay parang flowers po para sa mga jowa po, kaya flowers po. Ito lang po. Simple things lang po, na-appreciate naman po lahat basta galing po sa mga best friends, sa family. Sa loved ones, wag na po naman. okay lang po yun. Pero Like letters, ganun po. Letters lang kasi mas feeling ko mas nakaka-appreciate tsaka mas nakakakilig kapag letters kasi parang yung mababasa mo parang sincere sa kanya yung sinasabi niya. So yun, hindi ako kumbaga bagay ganyan, hindi ako maganon. Sa akin letter lang kahit galing sa kaibigan ko, kahit sa katrabaho okay. Mas nakakakilig yun. Magluluto na lang ako. Okay, sa bahay. Magluluto na lang para pagsalo-saluhan na lang namin. Kasi kaysa bumili ko, mas malaki pa magagastos ko. Pagkain, kumbaga, sama-sama na rin kami. Flowers, teddy bears po. Ideal po kasi siya and hindi po kasi sa lahat ng time is may nabibigyan po ng flowers. Parang yun po yung symbol po ng, isa pong symbol ng love. And yung teddy bears po, parang nagsisymbol po siya as kung sino ka po and binibigyan po siya kasi parang yun po yung parang symbol mo sa kanya. Halimbawa po, favorite ko po is dinosaur.
And yun po yung gusto ko po ibigay sa kanya, parang ganun po. Siguro po sa girlfriend ko, flowers lang bibigay ko. Kasi po nung nakaraan hindi ko siya nabigyan eh. Kasi ngayon lang po ako ngayon lang po ako nagbakasyon lang po ako dito sa Cabanatuan ngayon. And last year wala po ako dito. So ngayong Valentine's, bibigyan ko po siyang flowers. Ano po, yung parang, alam niyo po yung parang pillow na mukha ko, gano'n. Yun lang po, and yun lang po, pillow na rin yung mukha ko, and kahit po flowers, gano'n lang, yun lang. Boses ng mamamayan. Gusto ko sana yung bilang student. Iba't ibang opinyon ng Nag-iisip pa taong eh. bayan. Ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey. Yung mga na-interview natin, nasabi pa lang nila kinikilig na sila, Job. Ikaw ba naman naiisip mo yung ideal na Valentine's gift? Michelle, napakasarap sa pakiramdam, ano, bilang babae, syempre, na makareceive ka ng flowers, chocolates, teddy bears, ganyan. Pero for me kasi talaga, mas importante sa akin, quality time. Oo, yung sabay kami kakain ng tanghalian or hapunan, ayun, kain sa labas, pwede na yun, Michelle. Kahit simple lang. Oo, diba? Basta pwede kasama na mo yun. yung taong. At That's syempre, more ganyan important. din, habit mo, kaibigan mo, if you have time pa. Kasi pumatang ang Valentine's Day natin sa araw ng Sabado. So karamihan, wala naman pasok time. Pero may mga estudyante rin, pasok na time at talagang nga naman nila yung mga color coding sa pagdating ng Valentine's Day. Yung mga color coding, di ba? And of course, syempre sa akin, dati kinikilig ako pag pinibigyan ng bulaklak eh. Pero ngayon, hindi na. Mas kinikilig ako pag pinibigyan ko ng cash. Pera. Diba? Hindi po kasi, diba, kasi nasa stage na kayo na to, na may pamilya kayo, iba na yung priority ng buhay ninyo. Pero sa mga single, ayan, importante talaga yung chocolates, yung letter na sinasabi ni ate, di ba? And then, flowers. Di ba, Joby? Oh. So, yun Nakaka-girl kaya pagka may flowers, Oo, Michelle. lalo na kung sorpresa. Kasi surprise ka. Tapos hindi mo alam, oy, kanino galing ba yung pakiramdam bilang isang babae. So yan. Ha? Kalabasa. Yung iba, ang ginagawa sa bulaklak, tapos yung pakbet, Oo, pwede na yun. Bulaklak ng kalabasa. Gising-gising, yung mga ganon, yung may mga cauliflower. Flower nga rin naman. Broccoli. Lagyan mo ng hito sa gitna. So, iba-iba ng atake ngayong Valentine's Day. Pero, karamihan, dapat na araw-araw tayo hindi lamang February 14. So, yan mga kaibigan ng ating up for today. Mga kadate. Wala naman. Okay lang po yan. Ikot at ikot pa rin naman ang mundo kahit na. Huwag po kayong bibitiw dahil susunod naman po ang ating balitang unang sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Picture kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigat. At sa ulo ng ating mga balita, DepEd LGUs magtutukan sa pagtatayo ng 4,000 na bagong silid-aralan. Sa regional news, Google Corp nilabag ang suspensyon ng pagmimina sa Vizcaya. Sa Banday Krimen, sensitibong balita po ito. 47.5 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes nasa bat ng PNP sa Tarlac.
Sa balitang lokal, sweet na Valentine's experience handa na sa Hotel Sogo, Cabanatuan. At para naman po sa ating viral news, babala, sensitibong balita pa din po ito. Ina na nakaligtas sa necrosis matapos ang panganganak, ibinahagi ang mapait na karanasan. Sa Showbiz Roundup, Spotify history, Opalite ni Taylor Swift humakot ng record-breaking streams. At Catriona Gray, Piolo Pascual at iba pang Pinoy pinarangalan sa Global Filipino Icon Awards sa Dubai. Bini nag-surprise performance sa reunion concert ng Sex Bomb Girls sa MOA Arena. At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. DepEd, LGUs magkatuwang sa pagtatayo ng 4,000 bagong silid-aralan ayon kay PBBM. Ipatatayo ng pamahalaan ng 4,000 na bagong silid-aralan upang tugunan ang kakulangan sa classroom sa buong bansa. Ito'y matapos ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Education at mga local government units. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layunin ng kasunduan na matiyak ang ligtas at disenteng silid-aralan para sa bawat estudyante. Bukod dito, sinabi ng Pangulo na unang yugto pa lamang ito ng mas malawak na classroom building program. Gayunman, umabot na sa 145,000 na silid-aralan ang kakulangan hanggang Disyembre 2025. Dahil po dito, binigyan diin niya ang agarang pagtugon sa backlog at paghahanap ng alternatibong solusyon. Sa ilalim ng kasunduan, ang Department of Education na magtatakda ng pamantayan at maglalaan ng pondo. Samantala, ang mga LGU naman ang mangunguna sa procurement at konstruksyon upang mapabilis ang implementasyon. Sa pagsulong ng bagong Pilipinas, nais ng Pangulo, sapat na silid-aralan para sa mga kabataan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinagtibay ngayong araw ng Department of Education or DepEd at mga local government units o LGUs ang isang kasunduan. Layunin nito na makapagtayo ng maayos at komportabling silid-aralan. Batay sa datos noong December 2025, aabot sa 145,170 na ang silid-aralan ang kulang sa mga pampublikong paaralan. Kaya naman, nagpursigi si Pangulong Marcos Jr. na pabilisin ang proseso sa konstruksyon ng mga paaralan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DepEd at LGUs. Sa ilalim ng kasunduan, ang DepEd sa pangunguna ni Secretary Sani Angara ang magbibigay ng pamantayan, disenyo at pondo, habang ang mga LGU naman ang mangunguna sa procurement at aktwal na pagtayo ng mga silid-aralan. Suportado ang programa ng 2026 General Appropriations Act na may 85.39 bilyong pisong pondo para sa pasilidad. Kabilang dito ang 9.6 bilyong pisong unang tranche para sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Sa kabuuan, iginiit ng Pangulo na simula pa lamang ito ng mas malawak na suporta sa sektor ng edukasyon. Samantala, sa ating regional news, Google Corp nilabag ang suspensyon ng pagmimina sa Vizcaya. Isisigaw ni Carmel Joy Miguel. Inihayag ng Kalikasan People's Network for the Environment o PNE na tuloy pa rin ang operasyon ng pagmimina ng Wagal Corporation sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Sa kabila ito ng suspension order na inilabas ng Mines and Geosciences Bureau o MGB. Naobserbahan ng grupo ang tuloy-tuloy na drilling sa loob ng kanilang exploration site sa lalawigan. Dahil dito, binaliwala umano ng kumpanya ang ipinatupad na suspensyon ng pagmimina sa lugar. Ayon sa grupo, may mga video at litrato silang nagpapatunay sa operasyon ng kumpanya.
Sinabi rin nila na walang nakapaskil na official notice tungkol sa nasabing suspension order. Bukod dito, wala rin umanong malinaw na impormasyong nakarating sa mga residente tungkol sa kautosang ito. Matatandaang sinuspinde ng MGB ang exploration activities noong nakaraang February 5, 2026. Ginamit na basehan dito ang force majeure sa ilalim ng Philippine Mining Act. Gayunpaman, kinwestiyon ng kalikasan PNE ang implementasyon ng kautosang ito sa lalawigan. Nanawagan sila sa Department of Environment and Natural Resources na agad aksyonan ang mga paglabag ng kumpanya. Iginiit ng grupo na lehitimong aksyon ang mga barikada at pagprotesta ng mga tao. Hindi rin dapat gamitin ang militarization para takutin ang mga residenteng lumalaban. Bukod pa rito, hiniling nila ang permanent cancellation ng exploration permit ng nasabing malaking kumpanya. Layunin nito na tuluyang maprotektahan ang Nueva Vizcaya laban sa mapanirang pagmimina. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw. Sa Bantay Krimen, babala po sa mga manonood, kailangan po na patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. 47.5 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes nasabat ng PNP sa Tarlac. Nakasabat ang Philippine National Police ng 47.5 million pesos na halaga ng illicit cigarettes sa isang follow-up operation sa Tarlac City. Isinagawa ang extended operation mula alas 10 ng gabi ng February 9 hanggang alas 10 ng umaga ng February 10, 2026 sa Sitio Pag-asa, Barangay Tibag. Ang operasyon ay sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief Jose Melencio C. Nartates Jr. Pinangunahan nito ng CIDG Tarlac Provincial Field Unit kasama ang iba pang police units. Kaugnay ito ng naunang buy-bust operation noong Pebrero 8 kung saan 4 na individual ang naaresto. Ang mga naaresto ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10643, RA 7394 at RA 8293. Sa follow-up operation, hindi sumipot ang hinihinalang supplier sa tinakdang meeting place. Sa isinagawang area checking, natagpuan ng isang wing van at isang closed van na may 5 kahon ng hinihinalang smuggled cigarettes. Umabot sa 683 master cases ang nakumpiska na may kabuang halagang 47,530,000 pesos. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP upang matukoy at maaresto ang supplier na nasa likod ng smuggling operation. Sa balitang lokal, ito ang pinakahihintay ng lahat. Sweet na Valentine's experience. Handa na sa Hotel Sogo, Cabanatuan. Isasigaw ni Elsa Navalio. Sa nalalapit na Valentine's Day 2026, naghanda ng mas pinatamis na selebrasyon ang Hotel Sogo Cabanatuan para sa kanilang mga bisita. Tampok ngayong taon ang libreng KitKat chocolate treat at 33% discount card na may barcode bilang espesyal na sorpresa sa mga mag-check-in sa February 14. Bukod dito, may Valentine's food promo at libreng Valentine's mug para sa mga o-order na hindi bababa sa 600 pesos na pagkain. Ayon kay Eric Santillan, branch manager ng Hotel Sogo Cabanatuan, maaga pa lamang ay nakahanda na ang lahat ng kwarto at may 24-hour security at staff na maaaring tawagan anumang oras upang matiyak ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga guest. So kung tiga Manila ka at may asikasuhin ka pa dito sa Cabanatuan for the following day, so it's better siguro na mag-check-in ka na lang kaysa mamasahe ka at yung pagod pa. Dagdag pa ni Santillan, may mga team rooms at jacuzzi rooms na maaaring i-avail sa abot kayang presyo na nagsisimula sa 290 pesos habang 495 pesos naman ang overnight promo. Ini-invite ko po kayo na mag-check-in dito sa Hotel Sogo Cabanatuan at sa iba pa pong Hotel Sogo dito nationwide at sinisigurado po namin yung comfort nyo, yung safety at yung good service po ay maibibigay namin sa inyo. Maraming pong salamat. Happy Valentine's po! Samantala, matatagpuan ang Hotel Sogo Cabanatuan
sa Maharlika Highway, Barangay San Juan, Acta, Cabanatuan City at maaari ring tumawag sa numerong 0985-164-5364 para sa inquiries at reservation. Kasama si Jeremy Ramos, Angel Maraya Rogel at Comansanal, Elsa Navallo para sa Balitang Unang Sigaw. Sa viral news, babala po sa mga manonood, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak dahil may sensitibong nilalaman po ang balitang ito. Ina na nakaligtas sa necrosis matapos ang panganganak, ibinahagi ang mapait na karanasan. Isang emosyonal at makabuluhang pagbabahagi ang ibinahagi ni Genevieve Behok sa social media tungkol sa kanyang matinding pagsubok matapos manganak. Ayon sa uploader, 6 na araw matapos manganak noong May 19, 2025, napansin niyang may kakaiba sa sugat. Naglalabas umano ito ng likido at inakala nilang dulot lamang ito ng simpleng pamamaga ng kanyang katawan. Gayunman, kinabukasan ay nagbago ang itsura ng sugat at nakaramdam siya ng matinding hapdi sa loob nito. Pagsapit ng May 21, agad siyang isinugod sa emergency room at nanatili sa ospital ng 10 araw. Doon ay sumailalim siya sa 2 operasyong debridement upang tanggalin ang mga patay na tissue. Inilarawan niya ang karanasan bilang masakit at traumatic dahil hindi siya makakilos ng maayos. Limitado rin ang pagbisita sa kanilang silid upang maiwasan ng impeksyon kasama ang kanyang sanggol. Noong May 31 ay pinayagan na siyang makauwi ngunit patuloy pa rin ang kanyang gamutan. Pagsapit ng Hunyo, bahagyang bumuti ang sugat ngunit nanatili itong bukas at masakit. Sa payo ng mga doktor, muli siyang sumailalim sa operasyon noong Hunyo 26. Sa kasamang palad, makalipas ang ilang araw ay nagkaroon muli ng komplikasyon. Nakaranas siya muli ng pamumula, paghapdi at paglabas ng likido sa sugat. Kalaunan ay kinumpirma ng mga doktor na siya ay tinamaan ng necrosis. Ayon sa kanya, isa siya sa iilang nakararanas ng ganitong kondisyon. Pagsapit ng Hulyo at Agosto 2025, unti-unti nang bumuti ang kanyang kalagayan. Ngayon, taong 2026, ibinahagi niya ang kwento bilang paalala sa panganib ng panganganak. Sa kabila ng trauma at peklat, pinili niyang yakapin ito bilang simbolo ng katatagan. Nagpasalamat siya sa asawa at sa Diyos sa patuloy na paggabay sa pamilya. Ang kanyang kwento po ay paalala sa kahalagahan ng postpartum care at agarang pagpapatingin sa doktor. Showbiz Roundup. Isang nakakatuwang sorpresa ang inihatid ng P-pop girl group na BINI sa ginanap na reunion concert ng Sex Bomb Girls Get Get Out Round 3 noong Biyernes sa SM All of Asia Arena, kung saan nagtipon ang mga tagahanga ng 2 henerasyon ng girl groups. Biglang umakyat sa entablado ang BINI at nagpasiklab ng maikling performance na talaga namang ikinatuwa ng mga manonood. Matatandaang noong nakaraang buwan ay nagpahayag ng paghanga si Jopay Pagya sa BINI at sinabing bukas siya sa posibilidad ng isang collaboration. Ayon kay Jopay, proud siya sa tagumpay ng grupo at ikinatuwa niyang makasayaw at makasama ang mga ito sa iisang entablado. Samantala, ikinatuwa naman ng fans ang espesyal na pagtatanghal na tila nagsilbing simbolo ng pagkakaisa ng OPM at P-pop sa iisang gabi ng musika at sayawan. Pinangaralan ng ilang kilalang Pilipino kabilang sina Miss Universe 2018 Catriona Gray at aktor na si Piolo Pascual sa ginanap na Global Filipino Icon Awards 2026 sa Kempinski Central Avenue Hotel sa Dubai. Personal na tinanggap ni Catriona ang kanyang parangal para sa beauty, advocacy at culture, suot ang isang eleganteng itim na gown na likha ng Filipino designer na si Michael Cinco. Sa kanyang social media post, nagpahayag siya ng pasasalamat sa pagkilalang natanggap. Kabilang din sa mga ginawaran si broadcast journalist Atom Arroyo na tumanggap ng Lifetime Achievement in Public Service Journalism Award at social media personality na si Zainab Harake na kinilala bilang Empowered Woman of the New Media Generation. Muling napatunayan ni Taylor Swift ang kanyang bansag bilang the music industry matapos basagi ng kanyang bagong music video na Opalite ang mga records sa Spotify nitong nakaraang linggo. Sa isang hindi inaasahang hakbang, eksklusibong inilabas ni Swift ang music video sa Spotify at Apple Music noong February 6, bago ito napanood sa YouTube.
Dahil dito, ang Opalite na ang may hawak ng titulong most streamed music video sa loob lamang ng isang araw sa kasaysayan ng Spotify. Ang pag-arangkada sa charts hindi lang sa video format na mayagpag ang kanta. Umakyat ang Opalite sa top 2 ng global Spotify chart kung saan nakapagtala ito ng mahigit 6.3 million streams sa loob lamang ng 24 hours. Ayon sa ulat ng Daily Pop Updates, ito ay naging mitya rin para maging kauna-unahang female artist si Swift na lumampas sa 120 bilyong kabuuang stream sa platform. Showbiz Roundup. Morning Bits and Brew, hatid ang kape at tugtugan ngayong Valentine's Day sa SM City, Cabanatuan. Inaanyayahan po ang lahat sa gaganaping Morning Bits and Brew ngayong February 14. Alas 11 po yan ng umaga sa The French Baker na matatagpuan po sa loob ng SM City, Cabanatuan. Isang kakaibang selebrasyon po ito para po sa Araw ng Mga Puso ang inihanda po para sa inyo kung saan maaari pong mag-enjoy sa masiglang tugtugan mula kay DJ Ron G habang humihigop syempre ng mainit na kape at tumitikim ng masasarap na pastry. Sa halip po na sa gabi ito ipagdiwang, maaaring simulan ang Valentine's Day sa isang morning cafe party na may good vibes at masayang samahan. Bukas po ito para sa mga magkasintahan, magkakaibigan at maging sa mga nais magdiwang ng mag-isa. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Punta na po kayo sa SM City, Cabanatuan at pakasaya sa Morning Bits and Brew ngayong Valentine's Day. At babasa na nga tayo ng mensahe. Nakangiti talaga itong kasama ko, ano? Diba? Valentine's Day. Mauuwi ulit ngayon after no? Anyway, ito na yung mensahe natin. Okay, mula po kay Julieta Ingoy, sana nga po pataasin ang presyo para makabawi lang sa mga nasirang punla ni uwan at ng ulan na malakas noong November 30. Nakailang ulit din kaming nagpunla ng sibuyas para makasakaling kumita, pero paano kami kikita kung bumulusok na ang presyo na hindi pa kami umaani? Nakikisamak lang kami. Pero paano na pagkain namin araw-araw kung pababa ang presyo? Ayan. So, ito po ay may kanyang mensahe. Patungkol din ito, Michelle, sa post natin na kung saan ay mas takot umanong malugi ang mga magsasaka. Ay, hindi sila takot saan? Kumbaga ito yung meron pa kadugtong niyang binasa mo, Jovi. Yung wala na kaming kikitain, baka pati naging puhunan. Kukulangin sa pagod, puyat, init, ulan, danas namin lahat. Yan, pag-spray. Ito na lahat ang hinainit. Ate Julieta, patubig ng gabi, mula, paghahanda sa lupa, bago tamnan. Napakahirap mag-is. Nagtiis kami para lang sana kumita ng kahit pang presyuhan. Pangkain lang po. Pero paano na kung ganyan ang presyuhan, pagbaba ng pababa? Nasaan ang hustisya po sa aming mga taga-tanim lang? Yan po yung hinaing na nga po ni Ate Julieta na yung mga magsisibuyas po natin dito sa ating lalawigan ay umaapela po ng pansin sa gitna ng patuloy po ng pagbaba ng presyo. Pero ayon po doon sa mga placards, kung yung makikita doon sa aming post, ay hindi naman po yung mataas na presyo ang kanilang hinihiling ng ating mga magsisibuyas, kundi sapat lamang upang may maipambayad sila sa utang at may maiuwi sa kanilang pamilya. Imagine, Jovi, napakamahal ang bilihin. So ito yung kanilang panawagan na sana ipagtuunan ng pansin ng ating mga sa mga kinauukulan. Ito kasi sinabi nila pala, Miss Shane, hindi na kami takot sa harabas, mas takot kami sa buhaya. Okay. So, talking to na nga rin, di ba? Na sana mapansin sila, maibigay ko ano yung karapat-dapat sa kanila para na sa ganon, yung pagod, puyat, hirap nila sa pagbubukid, mapalitan man lang ng ngiti sa kanilang mga labi. Yan ang ipinagsisigawan ni Ate Julieta Ingoy. At
Galing kay Randolph Cabico, ang hirap tanggapin at unawain, mababa ang gate price, mataas sa merkado, tulad din sa palay, 8-12 pesos, gate price ang 45-55 pesos sa merkado, wala na ba hustisya sa bansa? Tungkol pa rin po ito doon sa panawagan. Pagkapila ng ating mga magsisibuyas. Mapasibuyas, mapabigas, upalay, Michelle. Yan ang pangunahing problema ng mga magsasaka. Bibilhin sa mas murang halaga, pero ibebenta sa mas mataas na presyo. Sana matugunan yung paghihirap nitong ating mga magsasaka. At galing kay Geraldine Ramos, ang ibang bata ngayon di nagsasabi sa magulang ng problema. Minsan pressured sila, feeling nila mag-isa sila. Di natin alam ang totoong kwento if nagpakamatay ang bata. ito yung patungkol sa graduating na estudyante Tumalon. na nasawi matapos umanong tumalon. So hindi pa rin natin alam, malinaw din kung ano nga ba yung naging punot dulo rin ng itong pagtalon, di umano ng Oo, graduating dahil ayon student. din sa mga magulang, Michelle, wala namang problema sa pag-aaral, no? Pero kung sakali man sa mga magulang, sana maging aware din tayo sa mga pinagdaraanan din ng ating mga anak. Simpleng katanungan lang, kumusta ka anak? Yung sa school Kumusta ang mo. maghapon? Kailangan natin na magkaroon din tayo ng attachment din. Lalo na, alam mo, Joby, kapag kunyari tumuntong kasi, pagka kasi nasa edad na 4 years old, kasi nag-aaral na yan 4 years old to, sabihin natin, let's say, 8 years old. Ano pa yan clingy pa yan, yung mga bata na yan. Pero pagdating ng 9 years old and above, nag-iiba na yung nila, yung pag-iisip nila, yung peer group nila, mas gusto na nilang kasama yan. Yan nararanasan ko. Pero ako, personally, mas gusto ko pa rin na ilapit ang aking sarili ko sa aking mga anak at lagi nating kamustahin sila dahil hindi natin sila nakakasama maghapon, lalo na sa mga working parents. Diba? So, kailangan may bonding time pa rin kayo ng inyong mga anak. Siyempre yung family, of course. Lalo na ngayon, sa parating na Valentine's Day, pwedeng mag-hangout kayo with your family para nang sa ganun, maramdaman din naman natin ng ating mga anak yung meron din tayong kaukulang time para sa kanila. Katulad nga sabing gano'n ni Jovi, ang makapagpapakilig ka sa kanya is yung quality time. Diba, Jovi? Aside from chocolates, flowers, and, well, diba? Maraming mga bagay, diba? So, yun po. Pero ito po, napansin lang kasi ng yung sasabi sa mga magulang. Kaya naman naisingit natin itong komento natin sa mensahe ni Ate Geraldine Ramos. Galing kay Tricia Parungaw, kawawa naman tapos makukulong pa niyan yung nakasagasa. Kasi pagtalon ni Shane na umano ay nakaladkad pa itong estudyante. Siyempre, dumadaan ang mga sasakyan at biglaan din yung pagkahulog niya kung saan po ay tumalon. Siyempre. So, paano kaya? Yun din actually ang iniisip ko, Michelle, na paano naman yung driver, na pero yun, magkagayon pa man po, under investigation naman po yan. Oo. So wag muna tayo mag-overthink sa mga bagay-bagay. So let's see rin, ipagkatiwala rin naman natin yan sa kamay ng mga otoridad. At galing kay Emily Villarosa Udulio, kahit ano po sabihin, kahit ano pa yung nagawa ng bata, mali pa rin po yung ginawa nilang pananakit sa bata. Ang dapat na lang siguro gawin, panagutin kung sino man yung may kasalanan. Tawag na ito, Miss Shane, doon sa ay PWD po na pinukpok ng bote ng alak ni Shane na dinala sa barangay hall dahil umano ng bato ng bahay. At pagdating nga daw doon, according doon sa nag-post, which is parang kanyang nanay, yun, pinukpok ng bote ng alak pagkatapos ay nung nabasag ay saan lugar? Sa sa San Antonio, sa Barangay Hulo. Shane. Ayan. So, humihiling ng syempre, hustisya bilang isang ina, Shane. Ang anak na PWD na sinaktan. Ang kanyang hinaing kasi ay sa mismong barangay hall nangyari, no? Kung saan nandoon na
para sa namamagitan. Yun ang kanyang ginigiit, ano. Pero doon pa nasaktan yung kanyang anak. So, ayan. So, matinding investigasyon ang kinakailangan dito dahil mismo pala sa barangay hall nangyari ang insidente. At, meron pa ba? Galing sa isang Facebook user, madami na reklamo sa barangay yan. Laging nambabato ng bahay, magulang. Dapat ang may pananagutan dyan, ipasok na lang nila sa DSWD kung hindi kayang bantayan ng magulang. Sabi nga nila PWD pero hinahayaan mag-inom, pag nalasing, mangtitrip, mambabato ng bahay. Ito yung galing sa isang Facebook user. Kaugnay din siguro dito, kaugnay dito ano, sa PWD. So, siguro kakilala niya itong PWD. Baka kabarangay, Shane, no? Ayun, may so, mga reklamo kailangan daw. din talaga sa ating mga otoridad, kailangan mabalanse rin. Itong naging insidente na to dyan sa San Antonio, Nueva Ecija. Dahil merong claim naman itong isang Facebook user natin na madaming reklamo na sa barangay. Yung nagbabato itong PWD, Oo, itong tama? PWD Yung ano? daw, oo. So, yun So, po wag po sana na lang din hayaang uminom, ano? Kasi sabi niya, hinahayaan mag-inom. Pag nalasing, mangtitrip, mambabato ng bahay. Di umano, sabi niya. Di umano, sabi niya, oo. So, ayun. Kung totoo man po, ayan, patnubay pa rin ng magulang, syempre. Galing po kay Rose Ann. Hello po, magandang araw. Saan po kaya itong libre operasyon? Yung anak ko po kasi may hernia o luslos. Gusto ko po sana ipa-opera. Kaso po, kapos sa pera. Salamat po sa sasagot. Ano, Shane? Speaking ng actually ito po, nag-reply na po si Dr. Christian Salazar at ipinasa na rin po natin ang inyong detalye, Mami Rose Ann, para nang sa gayon ay tingnan po natin kung ano man po ang maiaabot na tulong din po ng pamahalaang pandalawigan through the surgical caravan na kung saan nagsama-sama yung mga surgeons natin dito sa lalawigan ng Nueva Ecija para magbigay po ng libreng operasyon para sa mga nangangailangan. At marami na, at ito yung second wave na Jovi di ba? Na pag-ikot nila sa 10 ospital na pinangangasiwaan ng Provincial Government of Nueva Ecija sa pangunguna po ng ating Governor Oy Matcha Sumali at Vice Governor Lemon Umali. So Ate Roseanne, hintay lang po kayo at pakontakin po ko po muli ito si Dr. Christian Salazar para nang sa ganon ay matulungan po kayo. Joey? Ayun. At syempre po, yan ang mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Jovelyn Astrero at ito pong ating programa ay hatid sa atin ng DPTV System and Technology. At ako naman po si Shane Valentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip W. Piccio at nakasama rin po natin si Clariza, Hermel, Amber, Elsa Navallo, Ma'am Milena Bautista Picard at sa ating tech team, admin, editors, and cameraman and driver. Sa mga taga-subaybay po natin, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Mga araw po yan ng Miyerkules at Biyernes, alas 12 po ng tanghali. Kami po ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kakwentuhan dito lamang po sa ating programang Double P. Love you!